Today po mga ka-agri ay mag-rehab po tayo ng konti dun sa ating lakatan na area. Kasi po marami po tayong pinatay o tawag dun, iniradicate dun. Dapat na ma-replant ulit. So yung gagawin natin ngayong araw ay magre-replant po tayo ng saging kahit anong variety na. Mix-mix na po ito mga langga. Sige po. So dito tayo ulit sa farm ko. Well, in fact marami nang contaminated yan dito ng sakit, especially po ng banchitap. So ginagawa natin ay ineradicate po natin paunti-unti, at saka pag totally na po na free siya ay nagre-replant po tayo. Nakastart na po tayo actually noong isang linggo pa, at may mga area na po talagang kailangan mag-replant. So yan yung magiging activity natin ngayong araw. Pero in fact ito po, replant na po ito po. Doon po sa ilalim banda, marami doon dapat na i-replant. So magbubutas muna tayo doon. Maghuhukay muna tayo doon. Either mag-replant tayo ng lakatan or ibang variety dito. And we will see na rin po. Kasi napaka-open na po kasi talaga tingnan. Kulang na sa number of trunks dito. So hindi naman tayo nagtatanim ng masyadong masikip. Kasi mas maganda talaga yung bunga niya pag hindi po masyadong masikip. Yan po, para hindi maintindihan tong taniman natin. Buti na lang 2 araw nang walang ulan. Sa ulan pa lang po. Gaya dun kayo sa kabila na plantation dyan. Parang mauubos na yung dahon niya dahil sa ulan. Kahit na nag-i-spray siya, kahit nag-chemical spraying siya, yan po yung epekto ng sobrang ulan na walang tigil. Mauubos talaga dahon niya kahit nag-i-spray siya ng fungicide at saka insecticide dun. Dahil masikip yung kanyang taniman. Hindi mo basta-basta maano yung sigatoka eh. Pero dito sa area ko, ayan po, unti-unti na siyang nakaka-recover dito. So yan, doon po sa ilalim banda magbubutas lang po tayo doon. Hindi na natin siguro mapakita sa inyo, wala po tayong tripod ngayon. So pakita na lang natin mamaya sa inyo na tatanim na tayo o natamnan na natin mga kalangga. Pakita ko lang sa inyo dito, nagbunga na naman itong hybrid nating latundan. Kaya kung nang video natin dati, ang ganda ng bunga niya. Pero sa ngayon hindi po masyado, kasi nga bawat labas kasi ng mga followers niya dito ay sinusunod natin sa kuha. Yan. So kulang yung roots niya sa palibot. At plus pa na grabe yung ulan non-stop. Kahit na nagbunga siya medyo hindi masyadong malaki, pero kaya pa niya naabutin yung abilities na laki ng bunga ng ating natundan. Ito yung tinatanim natin na paunti-unti nating in-expand dito. Siya yung tawag doon. Kasi contaminated dun sa lakatan dito. Pag ito po medyo malakas po siya sa sa banchitap. Kaya siya yung ipapalit natin dito paunti-unti, kasi po hybrid latundan po siya mga ka-agri. Sige po, sundan nyo na lang. Maybe may dugtong itong finish work na. So ito na po, medyo gumanda na siya konti. Ayan, gumanda na po konti yung mga tanim natin dito. Sana dire-diretso na ito mga ka-agri.
So, ayan mga ka-agree. Ito isa lang ititira natin. Kasi pag isa lang siya dito sa kanyang mating, mas mapaganda yung bunga. Kaya lahat ng mga followers dito, pag ito'y gumanda na, hindi na natin yan sila papaakyatin. Yun po. So, yan mga langga. Next, direct natin na lang itong magtatanim dito. Dahil tinakot natin halos lahat papunta sa kanilang mga butas. Ito na lang gawin natin sa ngayon, planting and planting na lang sa mga lahat na natin nabutasan at saka nakunan ng planting material. Hindi po natin naubos lahat na pag-replant kasi nga po masyado pang maraming gawain. Ito pa isa. Kasi from here po punta pa tayo sa kabilang farm natin para ma-visit natin yung kambingan natin doon. Yun po, abang nandito pa tayo doing our best para pang makapag-replant po tayo. Sayang po kasi ng mga spaces pag hindi po ito na taniman uli, lalo na po hindi na umulan, kaya mas malaki yung chance nilang magiging okay sila, mabuhay sila ng maganda. Yun, ito yung tinatawag natin mga ka-agree na traditional way na pagtanim ng saging. Butas, tanim agad kahit na mataas yung planting material. Traditional way po ito. Kahit mula noon ganito na yung design ng ating mga lolo, mga tatay, magtanim ng saging. Yung mataas kaagad, pero may ginagamit na tayong ibang techniques ngayon. Mga ilang puno rin pwede natin maitatanim ngayong araw. Ano po, ano? Mix na po, mayroong latundan, mayroong lakatan. Dito yan sa ating maliit na taniman ng saging. Yun, dito sa ilalim. Unahin na natin siguro itong sa ilalim, ano. Okay. May maliliit, may matataas na puno. Yan po talaga, ano. Pasensya na po kayo sa tayong tripod sa ngayon. So, sabi ko baka naguguluhan kayo sa video natin sa pagtatanim po itong ating saging ngayong araw. Pinapakita po natin sa inyo kung ano talaga yung tawag doon, aktual na pangyayari dito sa ating maliit na taniman ng saging. Yan po, balik lang natin yung lupa na rin na hinukay natin din sa kanyang butas. Mabilis lang itong matapos mga langga, kasi nga nagawa na natin ng butas. Ayan, stand straight ka dyan. Malagyan na ng lupa yan at sana ay matubo sila ng maganda. Ayan, yan, nagtabon po tayo kasi ng lupa dapat nakapaalang, masisira yung tsinelas natin pag nagtsinelas pa tayo. Tanim na ng tanim kasi nga na ano ko na dala ko na sila dito, nahakot na papunta dito malapit sa kanilang butas. Dapat po apakan po paligid para maging matibay po siya, para kahit umulan at saka lakas yung hangin nakatayo pa rin siya at dire-diretso po yung paglabas ng kanyang mga ugat. Yun po, para mabilis siyang makarecover. It takes pa mga 2 weeks ito sa recovery nakala no. Next po dito puputulin po natin yung mga mahabang dahon nito para po magko-concentrate po siya
sa pagpapalabas ng kanyang roots sa ilalim. Yan. Naku, di ko alam kung tama ba yung tinitira ng video natin. Kasi nga concentrated tayo sa pagtanim. Pasensya na kayo. Pero ito po yung mga aktual na pangyayari dito sa ating pagtatanim po ng ating saging, mga langga. Oh, ayan na mga langga. So next is puputulan natin itong mga dahon. Yan. Yan po yung traditional na pagtatanim nito kasi musimulat sa pool, ganyan yung turo sa atin, tama naman. Pero pag after 2 weeks po na parang ayaw lumabas po ng bagong ano nito, shoots nito sa itaas, yung pinaka next na gagawin natin puputulan na po natin sa puno. At least mga ano lang muna, 24 inches mula sa lupa. Pag hindi po labas, para yun mapabilis para labas ng kanyang bagong dahon, pasimula na dahon, mga langga. Yan. Kasi ito, pag hindi natin ito puputulan, malalanta na rin yan. At saka imbis na mag-concentrate po siya sa pagpapalabas ng kanyang ugat sa ilalim, papakainin pa niya itong dahon niya ng nutrients na yan, nagpapabagal po sa paglabas ng kanyang bagong roots. Kaya pinuputol po itong kanyang mga dahon. So yun po mga langga, hanggang dito na lang yung ating pagpapakita sa inyo kung paano ba natin ginagawa pag replant ng ating area po dito, na at least paunti-unti medyo gumaganda na sa awa ng Panginoon, kasi ilang araw na rin hindi umulan. Pero marami pa tayong ilirehab dyan sa ilalim, kasi mga ilang lines pa dyan hindi natin narirehab, kasi yung ginawa po natin ay nagre-eradicate tayo previous weeks, na talagang pinapatay lang hanggang sa maubos yung mga contaminated. Ito po magwa 1 week na ito. After another week, pag hindi pa ito lumabas yung bagong dulo niya, ano tayo dito, puto tayo dito sa lalim. Dito po mga 2 lines pa dyan yung i-rehab natin, hindi pa natamnan. Pero konti na lang yan, siguro next week matatapos na natin yan. So maraming salamat yan po sa pagsubaybay nyo sa ating mga videos, mga silent viewers natin, sa mga solid supporters natin, Liquid and Solid Team, sa mga ka-agree natin, mga OFWs natin all over the world. Maraming salamat po. Ito po yung province life natin. Hindi po tayo mayaman. Mahirap po tayo ngayon. Kahit yung pambili ng bigas minsan tawag doon, hirap tayo. Mayroon pa tayong college, nako. Talagang higpit talaga ng sinturon na sa ngayon. Sana bless pa rin tayo ng Panginoon. Maawa na magkaroon pa rin tayo ng mga pagkakakitaan kahit paunti-unti lang. Maraming salamat. This is your friend Agritechnics TV. Bye bye na po. Hanggang sa muli.